Madalas ka rin bang ikumpara ng tatay mo sa ibang anak ng kaibigan niya? Sobrang sakit, hindi ba? Kasi pakiramdam mo, wala kang silbi at hindi kanya pinapahalagaan bilang kanyang anak. Paano kung sa pagiging malupit sa'yo ng tatay mo ay hinubog ka naman ito bilang maging isang mahusay, mabangis na antingero at manunugis ng mga aswang? Magagawa mo pa rin kayang magpasalamat sa taong nagtulak sa'yo upang maging malupit? Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rodel. At ito ang aking kwento. Anak, halika rito. Pasikatan mo nga kami ng mga natutunan mo mula sa mga itinuro ko sa'yo. Lumapit ka, bilisan mo. Tay, may gagawin pa kasi ako eh. Halika, sabi rito eh. Ito si paring Pedring, oh. Ipinagmamalaki niya na mahusay raw ang anak niya si Alex. Aba siyempre, hindi ako papayag. Mas mahusay ka sa kanya, anak, di ba? Pero tay, ayoko na pong makipaglaban eh. Talo po ako ng anak ni Mang Pedring, tay. Ano sabi mo? Huwag mo sabihin ipapahiya mo ako sa harap ng mga kaibigan ko. Lintik na batang ito ah. Hindi po tay, hindi ganun yun. O hindi naman pala eh. Hala, sige na. Pumunta ka doon sa gitna at harapin mo ang anak ni paring Pedring. Ipakita mo sa akin ang galing mo. Huwag mong ipapahiya ang lahi natin na antingero at manunugis na mga aswang. Bilisan mo! Hindi ako gumalaw sa aking kinatatayuan kahit itinutulak na ako ng aking ama na si Cardo. Ayokong makipaglaban ng suntukan sa anak ni Mang Pedring. Hindi ako ganong klaseng tao, pero dahil sa kantsaw ng mga kaibigan ni tatay, mas lalo niya akong itinulak sa gitna. Kaharap ang binatang si Alex. Nakangisi siya at nakatutok kagad sa akin ang kanyang kamao. May bitbit pa ako na timba noon dahil mag-iigib lang sana ako ng tubig. Tay, ayoko po talagang lumaban eh. Masakit po ang katawan ko. Pinapahiya mo ba ako talaga sa harap ng mga kaibigan ko, ha? Sinasabi mo bang talo ka na? Tay, pasensya na po kayo. Pero ayoko po talagang makipaglaban eh. Sobrang sakit pa po ng aking mga paa at mga latay po sa katawan. Ano nga mo? Gusto mo yatang dagdagan ko mga yan eh. Hala, sige na. Atakihin mo na, banatan mo na! Sandali. Akin na nga yan, timba na yan. Ako na magdadala ng mga timba mo. Akin na! Hinablot ni tatay ang dala kong mga timba. Saka ito naupo sa upuan at ibinaba niya ang mga yon. Sabay udyok sa akin na labanan si Alex. Tay, akin na po yung mga timba, tay. Tay, akin na yan. Hindi. Sige na. Simulan mo na makipagsuntukan kay Alex. Ipinagmamalaki niya sa akin kanina. Talo ka raw niya sa suntukan eh. Aba siyempre, hindi naman kita ipapahiya. Anak kita eh. Wala sa lahi natin ang umaatras at nagpapatalo sa laban. Walang duwag sa pamilya natin. Tay, ayoko po talaga eh. Pasensya na po, hindi po ako lalaban sa kanya, tay. Dumilim ang anyo ni tatay. Nang sabihin ko yun, umalingaw-ngaw rin ang tawanan ng mga kaibigan niya. Kaya mas lalong namula ang muka ni tatay dahil sa galit at pagkapahiya. Lumapit ulit siya sa akin at halos lamunin niya ako ng buhay dahil sa pandidilat ng kanyang mga mata. Ano ka mo? Ano ka mo? Sabihin mo nga ulit ang sinabi mo. Hindi ka lalaban? Tumingin muna ito sa mga kaibigan niya bago siya bumaling sa akin at pinagbantaan ako. Maigpit niyang hinawakan ang braso ko at halos bumaon ang kanyang mga kuko sa laman ko.
Makinig kang mabuti sa sasabihin ko, ikaw Rodel ha. Kapag hindi ka lumaban, humanda ka sa akin. Masasaktan ka at papalayasin pa kita sa bahay. Nagkakaintindihan ba tayo? Tay, grabe naman kayo. Huwag niyo naman pong gawin sa akin yun, Tay. Kaya nga eh. Lumaban ka sa kanya. Sige na. Nandito lang ako at manonood ako sa'yo. Huwag mo akong ipapahiya, sinasabi ko sa'yo. Tandaan mo ang pinag-usapan natin ha. Hindi ako nagbibiro. Tototohanin ko talaga ang mga sinabi ko sa'yo. Binitiwan ni tatay ang braso ko at bumalik siya sa upuan paharap sa kumpare niya na si Mang Pedring. Alam mo parang Pedring, mahusay naman talaga ang anak ko pagdating sa pakikipagsuntukan eh. Mahihain lang talaga ang batang yan eh. Sinasabi ko sa'yo pare, walang binatbat ang anak mo sa anak ko. Napansin ko na marami na ang mga taong nakikiusyoso sa kaguluhan sa inuman ni na tatay at Mang Pedring. Habang si Alex naman, sinasabi niya na bakla raw ako at duwag. Alam ko naman na inaasar lang niya ako para labanan ko siya. Alam niya kasi na hindi ako lumalaban, kaya ang iniisip niya, matatalo niya ako at sisikat silang dalawa na mag-ama. Madalas talaga akong isinasabong ni tatay sa anak ng mga kaibigan niya. Palagi rin akong nabubugbog, kaya nagtataka ko na inuulit na naman ito ang pagkakamaling nagawa noon. Kung si tatay ay mahilig sa away, ako naman ay kabaligtaran. Wala akong kahilig-hilig doon. Kaya madalas, hindi talaga kami magkasundo. Muli akong tumingin kay tatay. Pinandilatan niya ako ng mga mata. Itinuro niya ang kanyang kamao bilang pagbabanta sa akin na humanda ako sa oras na matalo ako sa laban. Kaya naman, wala na akong nagawa kundi ang makipagsuntukan na lang kay Alex. Unang pag-atake ko, nakaiwas ito. Gumanti siya sa akin ng 2 magkakasunod na suntok na direktang tumama sa mukha ko. Nagkunwari akong nasaktan, kaya bumagsak ako sa lupa. Dito niya na ako sinipa ng magkakasunod. Hindi naman ako lumaban. Habang nakagulong ako sa lupa, narinig ko ang malakas na pagsigaw ni tatay. Napatayo ito sa kanyang upuan habang pinagmumura ako ng malutong. Ako naman ay pinrotektahan ko ang mukha ko gamit ang aking mga braso. Hinayaan kong bugbugin lang ako ni Alex. Hindi mabilang na suntok at sipa ang tumama sa aking katawan. Rodel! Tumayo ka! Anak ka ng putsa! Lumaban ka, Rodel! Kasabay ng sigaw ni tatay, ang malakas naman na kantsawan sa kanya ng mga kaibigan niya. Kahit hindi ko nakikita ang muka ni tatay, alam ko na galit na ito sa akin. Kailangan kong gawin yun upang hindi ko masaktan ang kasuntukan ko na si Alex. Naramdaman ko na lang ang pagmamanhid ng aking muka. Pag-agos ng mainit na likido mula sa aking pumutok na kilay at labi. Anak ka talaga ng titig! Tumayo ka, Rodel! Kaya mo yan! Lumaban ka! Patunayan mo sa lahat na hindi ka talunan! Anak kita, Rodel! Anak kita! Subalit, hindi pa rin ako pumalag. Hinayaan ko si Alex na mapagod na bugbugin ako. Kaya naman, ang kamay ni tatay ang sunod kong naramdaman sa aking braso. Kinaladkad niya ako pauwi sa bahay. Halos matanggal talaga ang braso ko sa paghila niya sa akin. Kumuskus din ang hita ko sa mabatong kalsada. Habang ang alikabok nito ay dumikit sa dumudugo kong sugat. Pagdating namin sa loob ng bahay, mabilis na isinarado ni tatay ang pintuan. Sa kanya ako pinagsusuntok sa katawan.
Wala siyang pakialam kahit saan ako tamaan. Humampas din ang aking katawan sa lamesa at dingding. Pakiramdam ko, katapusan ko na ng mga oras na yon. Puro daing at pagmamakaawa ang maririnig sa bibig ko. Subalit, patuloy lamang ang ama ko sa pambubugbog sa akin. Hiniling ko na nga ng mga oras na yon na sana ay mamatay na lamang ako. Hayop ka talagang lintik kang bata ka. Wala kang silbi. Talagang hipinahiya mo na ako ng tuluyan sa aking mga kaibigan. Mapapatay talaga kitang hayop ka. Tay! Tay, parang awa niyo na. Sobrang sakit na po ng katawan ko. Tama na, Tay. Anong tama na? Papatayin kitang hayop ka. Isang kahihiyan sa lahi namin ang ginawa mo. Duwag ka. Inutil ka at wala kang kwentang anak. Papatayin talaga kita. Sige, Tay, patayin niyo na lang ako. Patayin niyo na ako. Total, pagod na ako sa inyo, Tay. Ah, ganun ha? Paulit-ulit akong sinipa ni tatay sa aking tagiliran. Gumulong ako sa sahig habang nakabaluktot ang katawan. Maya-maya pa, tumigil si tatay sa panggugulpe sa akin. Pumasok ito sa loob ng aking silid at pagbalik, dala nito ang aking mga damit. Itinapon niya ang mga yun sa labas ng aming bahay. Sa kanya ako hinawakan sa braso at kinaladkad palabas. Hala, sige. Hayop ka. Lumayas ka rito. Hindi kita kailangan dito, duwag. Aray, Tay! Ang braso ko! Tay, nasasaktan ako, tama na! Bitiwan niyo ang braso ko, Tay! Nakikiusap ako sa inyo! Nang tuluyang kaming makalabas sa bahay, nakita ko ang aming mga kapitbahay. Wala silang magawa para tulungan ako dahil natatakot sila kay tatay. Nagkalat ang mga damit ko sa lupa at doon ako itinulak ni tatay. Dinuro niya ako at wala man lang akong nakitang bakas ng awa sa kanya. Para siyang ibang tao. Para bang kung titignan ay hindi niya ako anak. Ikaw na hayop ka. Itong tatandaan mo, ha? Simula ngayon, wala na akong anak. Kaya lumayas ka. Lumayas ka! Tay, saan naman ako pupunta? Kayo na lang naman po ang pamilya ko. Wala na po si nanay. Wala na po akong pupuntahan, Tay. Maawa naman kayo. Anong maawa? Wala akong pakialam. Kahit ano pang mangyari sa'yo at kung saan ka pupunta. Kung gusto mo, doon ka tumira sa magaling mong lolo. Wag na wag ka nang magpapakita sa akin, hayop ka. Dahil sa oras na makita ko pa ang pagmumukha mo, sinasabi ko sa'yo, babasagin ko talaga ang pagmumukha mong yan. Hindi ba, Tay, binasag niyo na nga mukha ko? Kung parusahan niyo po ako, parang hindi niyo ako anak. Talaga namang hindi kita anak, hayop ka eh. Wala akong anak na duwag. Yan ang tandaan mo. Grabe kayo. Mas mahalaga pa sa inyong karangalan niyo kumpara sa akin na anak niyo. Sana hindi na lang kayo naging ama ko. Ba't sumasagot-sagot ka pa, lintik ka? Kulang pa ba ang bugbog mo? Gusto man dagdagan ko pa mga pasa mo, ha? Sige! Sige, saktan niyo ako! Saktan niyo ako, Tay! Saktan niyo ako! Ito! Di ba di naman kayo magaling? Saktan niyo ako! Mabilis akong tumayo at lumapit kay tatay. Inilapit ko talaga sa kanya ang pagmumukha ko. Ano, Tay? Sige! Saktan niyo ako! Saktan niyo ako! Pero kahit kailan, hindi niyo po ako magiging katulad.
Hindi ako magiging masamang tao. Nakagaya nyo. Ba't? Anong sabi mo? Tay, huwag niyo akong piliting maging barumbadong kagaya ninyo. Huwag niyo rin po akong turuan na gumamit ng dahas. Dahil baka pati kayo ay suwagin ko. Ba't talagang inuubos mo ang pasensya kung lintik ka? Masyado kang matapang. Pero hindi mo namang ginamit kanina. Talagang sinusubukan mo ako, ha? Ito sa'yo. Muling lumipad ang suntok ni tatay. Ngunit naiwasan ko ang kamao niya. Sinundan niya yon ng sipa. Subalit tinabig ko ang paa niya, kaya muntik na siyang mawalan ng balanse. Kung gagamitin ko sa kanya ang mga natutunan ko, tiyak madali ko lang siyang mapapabagsak. Ngunit tatay ko siya. Kahit na ganito siya kasama sa akin, tatay ko siya. Hindi ko magagawang saktan ang tatay ko. Pero siya na ama ko, kaya niya akong saktan. Kailanman niya gustuin. Nang hindi niya ako tinamaan, mas lalo siyang nagalit sa akin. Pumasok siya sa loob ng bahay para kunin ang kanyang itak. Dahil napahiya raw siya sa mga tao. Dito na ako hinila ng mga kapitbahay namin. Tumakbo na raw ako at wag ko na raw hintayin ang tatay ko. Kaya naman, umalis na ako sa loob ng bakuran namin. Paika-ika pa nga ang lakad ko ng mga sandaling yon. Wala akong dinalang damit at wala rin akong dalang pera papunta sa bahay ng ama ni tatay na si Lolo Etok. Ang ibang tao na naawa ay nag-abot sa akin ng pera. Pamasahe ko raw at may ilan din na nagbigay sa akin ng panyo para malinisan ang sugat ko. Wala akong kaalam-alam ng mga sandaling yon na nakasilip si tatay sa siwang ng bintana. Hindi siya totoong kumuha ng itak. Pinagmamasdan niya ako habang nakatayo siya at bakas ang lungkot sa muka. Umagos ang luha sa kanyang pisngi. Sabay sara sa bintana. Hindi ko alam noon na may ibang dahilan kung bakit malupit sa akin si tatay. Ako naman ay pumatak din ang luha sa aking mga mata. Hindi ako makapaniwalang sa isang iglap ay mawawalan ako ng tahanan na dati kong kanlungan sa oras na ako ay nalulungkot. Bigla kong ipinagtabuyan ng aking ama. Pinalayas. Wala akong dala maliban sa sama ng loob para sa kanya. Hindi ko pinagsisisihan na hindi ako gumagamit ng das. Diyos ko, bakit po ako pinipilit ni tatay na maging kagaya niya? Dahil po magalit siya sa aking nanay. Kaya ako binaparusahan niya. Iniwan ni Nanay Marlene ang aking tatay dahil sa ibang lalaki. 5 taon pa lang ako noon nang magkahiwalay sila. Pagkalipas lamang ng 2 araw na pakikipagtanan ni nanay sa pangalawa niyang lalaki, nabalitaan namin na pinatay daw ito ng kanyang kinakasama. Dahil masama ang loob ni tatay, kahit sa huling lamay ni nanay, hindi siya sumilip. Hindi ko rin nakita si nanay. Magmula noon, nagbago si tatay. Ako ang madalas niyang pinagbubuntunan ng galit niya. Nang makasakay ako ng jeep, pinagtitinginan ako ng mga tao dahil sa itsura ko. Iniiwasan nila ako. Ngunit nang umiyak ako at ikinuwento ko sa kanila ang mga nangyari sa akin, marami ang dumamay sa akin. Kahit hindi ko sila kilala ay nagawa nila akong yakapin.
Umiiyak din sila dahil sa awa. Wala silang pakialam sa dugong dumikit sa kanilang damit dahil walang sapin ang pako. May nagbigay pa nga ng tsinelas para sa akin. Ang iba naman, nag-alok ng damit at gamot na magagamit ko raw upang hindi ko maramdaman ang sakit ng sugat ko. Ngunit may sasakit pa ba sa sugat na nasa loob ng puso ko? Pakiramdam ko ng mga sandaling yon, wala akong halaga. Pero dahil sa payo ng mga taong nakasakay ko sa jeep, naliwanagan ang isip ko. Namalayan ko na lang na nakababa na pala ako ng sasakyan at tinatahak na ang daan papunta sa bahay ni Lolo Etok. Wala na akong ibang mapupuntahan kundi kay Lolo lamang. Nang mga panahon na yon, siya ang nagmamay-ari ng malaking pultrihan sa baryo ng Santa Bandida. Magaling din siyang gumawa ng suka para sa kanyang negosyong balot. Marami rin siyang mga tauhan na naglalako sa iba't ibang panig ng baryo. Samantala, sa bahay naman ni Lolo Etok ay bigla siyang kinabahan. Pabalik-balik ito sa paglalakad sa loob ng kanyang sala. Diyos ko! Kanina pa ako kinakabahan. Ano ba nangyayari sa akin? Teka, ayos naman ang pagkakaluto ko nito mga balot. Wala naman akong nakakalimutan. Abay, bakit kaya ganito na lamang ang nararamdaman ko? Pagkalipas ng kalahating oras, may kumatok sa labas ng bahay niya. Binuksan niya ito at nanlaki ang kanyang mga mata. Ako naman, nang makita si Lolo Etok, ay mas lalo akong napahagulgul ng iyak at yumakap sa kanya ng maigpit. Jesus Mariosep ka bata ka! Ano ba nangyari sa iyo? Bakit ganyan ang itsura mo? Sobrang dami mong dugo sa mukha oh! Ang dami mo rin pasa sa katawan, ano ba yan? Alam ko na! Binugbog ka ba ng tatay mo ha? Opo, Lolo Etok. No, pwede po bang dito muna ako sa inyo? Abay, siyempre naman. Apo kita. Diyos ko. Kaya naman pala ako kinakabahan dahil meron na palang nangyayaring masama sa iyo. Hindi ko po kasi nagawa ang gusto ni tatay. At napahiya po siya sa harap ng mga kaibigan niya. Kaya ginulpi niya po ako. Nagalit po siya dahil natalo po ako ng anak ng kumpare niya sa suntukan. Hala, sige. Pumasok ka muna sa loob ng bahay. Halika, aalalayan kita. At yun na nga. Inalalayan ako ni Lolo Etok sa paglalakad papasok sa loob ng bahay. Naupo ako sa bangko niya na gawa sa kawayan. Diyos ko, pambihirang buhay ito. Nakarating ka rito nang ganyan ang itsura mo. Opo, Lolo Etok. May mga tumulong po sa akin sa loob ng jeep. Kaya po, napalitan po ang damit ko at may tsinelas na rin po ako. Pinalayas po ako ni tatay. Wala po ako nadala kahit isang damit. Walang hiya talaga yung ama mong yan. Humanda talaga siya sa akin. Hindi ko siya pinalaki ng ganyang kalupit. Ano ba nangyari sa kanya? Siguro po, naalala niya po yung ginawa ni nanay sa kanya. Kaya palagi po siyang galit sa akin. Kahit mababaw lang po ang dahilan. Sinasaktan niya po ako. Kung matagal ka na palang sinasaktan ng ama mo, apo, bakit ngayon ka lang nagpunta rito? Kung kailan na malala na ang mga sugat mo. Hindi sana hindi ka na umabot sa ganyan. Hala, sige na. Hintayin mo ako dito at ikukuha lang kita ng gamot para dyan sa mga sugat mo. Kailangan magamot ka agad yan. Sige po, Lolo Etok. Ay, nako! Humanda talaga sa akin yung magaling mong tatay.
Huwag lang siyang magpapakita sa akin at makikita talaga niya ang hinahanap niya. Galit na galit si Lolo Etok sa ginawang panggugulpi sa akin ni tatay. Isang albularyo, antingero at manunugis ng mga aswang si Lolo Etok. Pero nang tumanda ito ay itinigil na niya ang pagiging manunugis ng mga aswang. Kaya si tatay ang nagpatuloy sa kanyang naiwang gawain. Pero hanggang ngayon ay itinuturing pa rin si Lolo Etok na pinakamataas at pinakamalakas na agimatero o antingero na kung tawagin ay Maori. Ang Maori ay mga mataas na uri ng mga antingero o agimatero na nakatuon sa pakikipagdigma. Kakaunti lang ang lahi ng mga Maori. Nakaukit sa kanilang balat ang mga proteksyong ipinagkaloob sa kanila ng mga diwata. Kahit anong aswang o halimaw ay kaya nilang lupigin sa larangan ng pakikipaglaban, na kung saan ginagawa nilang mga alipin ang mga nilalang na kanilang natatalo. Sa lakas ng kanilang espiritual na puwersa ay kaya nilang lagpasan at lukuban ang kapangyarihan ng kahit na anong aswang, na kung saan ay hindi sila makakatanggi sa kahit na anumang utos na galing sa isang Maori. Ito ang dahilan kung bakit tadtad ng pinta o tato sa katawan si Lolo Etok. Nang makabalik ang matanda, ay may dala na itong maliit na bag na tela. Inilabas nito ang mga botelya na naglalaman ng mga gamot. Lolo Etok, ano pong klase ang mga gamot na yan? Ito ang katas ng sambong at oregano. Para ito sa pamamaga at pananakit ng sugat mo. O sige na, huwag ka munang gumalaw at magsalita para magamot ko na kagad ang mga sugat mo sa mukha. Napakunot ang noo ng matanda nang mapansin nito ang aking dating mga sugat at pasa sa mukha. Hindi man siya nagsalita, subalit bakas sa mukha niya ang labis na pag-aalala para sa akin. Habang ginagamot ako ni Lolo Etok, marami rin ang nagtatao po sa labas. Mga tauhan niya na nagtitinda ng mga balot at penoy. Habang nandito ka sa akin, Apo, mas mabuti na maglako ka ng balot nang may pera ka at meron kang pagkabalahan. Wala akong perang pambigay sa iyo. Siyempre, may mga gusto kang bilhin para sa sarili mo, hindi ba? Mag-iipon po ako, Lolo Etok. Gusto ko pong bumalik sa pag-aaral. Aba, talaga bang gusto mo magdoktor? Opo. Hayaan mo. At ako ang bahala sa matrikula mo. Sandali. Huwag kang malikot at ang lalim pala ng sugat mo dito sa kilay. Lintik talaga yung tatay mo na yan. Kung mananatili ako sa bahay ng matanda, ay magiging tendero ako ng mga balot. Ang mahalaga, panatag na ang loob ko. Malayo sa malupit kong ama. Pagkatapos na linisin ni Lolo Etok ang mga sugat ko, ay meron siyang ipinainom sa akin na lasang mapait. Hala, ubusin niyo itong katas ng talbos ng bayabas sa loob ng boting ito para mabilis ang paghilom ng sugat mo sa katawan. Mabisa yan, maniwala ka. Agad kong ininom ang gamot at ibinalik kay Lolo Etok ang bote. Maya-maya pa ay tumayo ito at ikinuha niya ako ng malinis na damit upang makapagpalit. Apo, tandaan mo ito. Kahit na anong mangyari, wag ka nang babalik sa bahay ng magaling mong ama. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Lolo Etok. Salamat po. Tsaka salamat din po sa panggagamot niyo po sa sugat ko. Rodela po, huwag kang mahihiya sa akin. Ang lahat ng ito ay para sa iyo dahil ikaw lang ang bukod tanging apo ko. Patawarin ako ng Diyos dahil di ko alam ang magagawa ko. Sa oras na magkita ka talaga kami ng tatay mo na yan. Lo, minahon kayo.
Hindi naman po siya nagpapakita sa inyo, di ba? Masama po ang loob ko sa kanya kaya hindi ko po siya kakausapin kahit magkita pa po kami rito. Patawarin mo ako, apo ko. Wala talaga akong alam sa mga nangyayari sa iyo. Wala naman po kayong kasalanan, Lo eh. Ang gusto ko lang po sa ngayon ay magsimula ng panibagong buhay. Pagkalipas ng 1 linggo, magmula nang gamutin ako ni Lolo Etok, tuluyang gumaling ang mga sugat ko. Nagsimula rin ako sa pagtitinda ng balot. Isang hapon, dala ang basket na gawa sa ratan. Tinahak ko ang mabatong kalsada papunta sa dulo ng baryo ng Santa Bandida. Balot! Balot kayo riyan! Balot! Bili na po kayo ng balot! Ang ibang mga taong naroon ay nagbubulungan at nagtitinginan. Narinig ko pa na sinabi ng isang matabang babae, meron na naman daw bagong tindero ng balut si Lolo Etok. May panibagong mabibiktima raw ang mga aswang. Lalapitan ko sana sila, ngunit lumayo sila at pumasok sa loob ng kanilang bahay. Kaya naman, ipinagpatuloy ko na lamang ang paglalako ko ng balut. Balot! Bili na po kayo ng balot! Bagong luto po, mainit-init pa! Masarap din po ang suka ko! Balot! Hoy! Sandali! Lumapit ka nga rito. Tumigil ako sa paglalakad nang bigla kong tawagin ng isang lalaki na nakaupo sa bangko na tabla. Paharap sa lamesa at mga kaibigan nitong mga lasing na. Balbas sarado ito, pero tingin ko, bata pa to. Maangas ang kanyang anyo at mukhang hindi gagawa ng maganda. Kaya naman, nagdadalawang isip ako na lumapit at mahirap na. Hoy, ano ba? Pambirang to, tagal mo lumapit ah. Bilis! Bigyan mo nga kami ng balot dito. Wala na akong nagawa, kundi ang lumapit sa kanya. Pahablot pa nitong kinuha ang aking basket at ipinatong yun sa ibabaw ng lamesa. Nagkanya-kanyang kuha ng balot ang mga kasama nito. Kaya naman, umalma na ako. Teka, sandali lang naman. Bayad nyo. Bayad muna. Hoy! Anong bayad na pinagsasasabi mo, ha? Libre to! Di mo bago ka lang dito? Kaya dapat, nagbibigay ka sa amin ng libre. Akin ang basket ko. Wala pong libre dito. Iabot nyo sa akin ang mga bayad nyo. Tumayo ang lalaki at itinulak ako papalayo. Itinaktak niya ang mga balot sa lamesa nila at ibinato niya sa akin ang basket. Sige na, makakaalis ka na. Bumalik ka na sa pinagkunan mo ng mga balot at magtinda ka ulit. Pinagtawanan din ako ng mga kasama niya at para bang muling naulit ang ginawa sa akin ni tatay na pagpapahiya noon. Nanginig ang buong katawan ko na para bang palagi akong bubugbugin. Ngunit naisip ko naman, si Lolo Etok. Hindi ako makakapayag na pati ang matanda ay abusuhin ng mga lalaking nanggugulo sa akin. Hindi ako aalis dito hanggat hindi kayo nagbabayad. Ah, ganun. Bayad ba ka mo? Lumapit sa akin ang lalaki habang nakangisi. Napaatras naman ako habang hawak ang basket ko. Dinuro ako nito at pinagbantaan. Dahil sa kaguluhang yun ay pinagtinginan na kami ng mga tao na naroroon at nakikiusyoso. Hoy ikaw, sa susunod, kapag kinuha ko na sa'yo ang basket, wag mo akong hihinga ng bayad. Naiintindihan mo ba? Alam mo ba lahat ng kumakalaban sa akin dito pinapatay ko? Ha? Magpasalamat ka at mabait pa ako ngayon. Hindi pa oras ng pananakit ko at pagpatay. Hala, sige na. Umalis ka sa harapan ko. Baka sipain pa kita riyan eh. Hindi ako aalis dito hanggat hindi niyo binabayaran ang balot ko. Aba
talaga sinusubukan mo ako Gusto mo ba talaga ng sakit ng katawan? Hindi ko inasahan ang sunod niyang ginawa. Sinuntok niya ako sa muka, kaya napaatras ako. Kasunod ng malakas na sipa niya sa akin na tumama sa akin sikmura. Bumagsak ako sa lupa. Dito na tumayo ang mga kasama niya para pagtulungan akong bugbugin. Mabuti na lang at dumating si Lolo Etok. Agad siyang humarang sa lalaking nanakit sa akin. Tama na! Tama na yan, Efren! Huwag mong saktan ang apo ko! Ha? Apo niyo pala yan? Ang damot Libre naman yan dahil apo siya na may-ari. Aba, sisingilin kami. Talaga namang sumusobra ka na, Efren. Pati ang apo ko, ginugulo mo. Hala, sige na, Rodel. Tumayo ka na, apo. Sus, umiral na naman ang kayabangan mong matanda ka. Hindi naman kabawasan sa kayabanan ninyo ang 10 pirasong balot, di ba? Kung gusto niyo kumain ng balot, magtrabaho kayo para may pambili kayo. Nagtatrabaho ako ng marangal. Pati si Lolo na naghahanap buhay, ginaganyan nyo. Pero kayo, hihingin nyo lang ang mga pinaghirapan niya. Talaga palang makakapal ang mga mukha nyo Talaga bang gusto mo ng sakit ng katawan, ha? Akmang lalapit sana sa akin ang lalaki nang biglang itinulak ni Lolo Etok si Efren. Tama na sabi, Efren. Huwag mong sasaktan ang apo ko. Sige na, sige na. Sa inyo na ang lahat ng mga balot na yan. Basta, hindi nyo sasaktan ang apo ko. Yan! Ganyan ang gusto ko. Di magkasundo tayo. Mabuti ka ba, tanda? Marunong kang makisama. Sige na. Iuwi mo lang duwag mong apo. Baka magbago pa ang isip ko't magdilim ang paningin ko. At madali ko pa dito yan. Halika na, Rodel. Umuwi na tayo. Inalalayan ako ni Lolo Etok na maglakad. Hiyang-hiya ako sa matanda. Ganon din sa mga taong nakakita sa nangyari sa akin. Pigil na pigil ko ang galit ko ng mga sandaling yon. Dahil kahit anong mangyari, hindi ako gagamit ng gas para labanan ang mga taong nanakit sa akin. Ang hindi alam ng mga tao, bihasa ako sa paggamit ng mga sandata. Marami rin akong alam pagdating sa pakikipaglaban. Sanay ako sa suntukan, ika nga. Pero hindi ko ginagamit yon. Hindi rin alam yon ni Tatay at Lolo Etok. Mas pipiliin ko pang masaktan kaysa ang makasakit ako ng ibang tao. Pagdating namin sa bahay, ay sunod-sunod ang buntong hininga ni Lolo Etok habang ginagamot niya ang sugat ko sa muka. Habulin ka talaga ng gulo, apo ko. Bakit ba hindi ka lumabang kanina? Dahil ayoko pong makasakit, Lo. Sa ganito rin po ako nabugbog ni Tatay. Dahil hindi po ako lumaban. Ayoko po talaga ng gulo. Kaya hanggat kaya ko po, hindi po ako makikipag-away. Pero ikaw naman itong nilalapitan ng gulo. Iba ang lugar na ito, apo. Kapag hindi ka lumaban, wala. Aapihin ka talaga rito. Palagi kang guguluhin at pasasaktan. Lalo na yung hayop na Efren na yon. Kilala siyang sanggano rito. Mainit talaga ang dugo niya sa mga tindero ko ng balot. Dahil namatay ang tatay niya noon habang nagtatrabaho sa akin. Pero Lolo Etok, hindi po ibig sabihin nun na manggugulo na po siya sa mga taga rito. Hindi siyang inaalala ko rito, Rodel, kundi ikaw. Sana, kung hindi ka lalaban sa kanya, gawin mo ang lahat para iwasan siya. Naiintindihan mo ba, apo? Opo, pasensya na po kay Lolo Etok. Alam ko na kaya mong ipagtanggol ang sarili mo, Rodel. Pero mali ang iyong katwiran. Kung hindi ka lalaban, apo, mas lalo ka mapapahamak. Kahit na ano pong mangyari, Lolo Etok, hindi ko po gagamitin sa kanila ang kakayahan ko sa pakikipaglaban. Hindi ko po gagamitin ang kamao ko sa kasamaan at karahasan. Gagamitin ko lang po ito
para ipagtanggol ang mga tao laban sa mga kampo ng kadiliman. Napasigaw ako nang maramdaman ko ang pagdiin ni Lolo Etok sa sugat ko gamit ang bulak. Aray! Aray, Lo! Ang sakit! Huwag niyo pong idiin! Masakit po! Mabuti na yung masaktan ka para maisip mo na mahirap ang palaging may sugat sa mukha. Baka sakaling magbago pa ang pananaw mo sa buhay at lumaban ka na. Lo, sana naman po maintindihan niyo po ako. Pilit kitang iniintindi, Rodel. Pero sobra naman na yata yung kabaitan mo. Walang masama sa paggamit ng daas paminsan-minsan. Basta nasa tama ka. Kapag malalagay ka sa panganib, abay lumaban ka. Hindi ako nakapagsalita ng mga sandaling yon. Naiintindihan ko si Lolo Etok dahil nag-aalala lamang siya sa kalagayan ko. Pagkalipas ng 5 araw, ay iniwasan ko ang grupo ni Efren. Unti-unti ay dumami ang mga suki ko sa balot. Nakita ko rin ang mga taong tumulong sa akin sa jeep at natuwa silang malaman na maayos na raw ang kalagayan ko. Naging magaan ang buhay ko simula nang mapadpad ako sa poder ni Lolo Etok. Ngunit ang hindi ko alam, merong nangyayaring lagim sa baryo ng Santa Bandida sa tuwing sumasapit ang gabi. Isang bahay ang pinaligiran ng mga nilalang nakahawig ng panikit. Mapupula ang kanilang mga mata at may mahahaba silang dila. May mga tato sila sa katawan at kitang-kita yon dahil wala silang damit pang itaas. Nakalitaw ang kanilang mga pangil at may tangan sila ng sibat na gawa sa bagakay na kawayan. Nakapwesto sila sa silong ng isang bahay kung saan ay natutulog na ang mag-anak ni Mang Tasyo. Siya ang isa sa tauhan ni Lolo Etok na tindero rin ng balot. Mabango na amoy kong dugo dahil sa sagol. Ngumisi ang pinuno ng mga nakakatakot na nilalang habang nakatingala sila sa itaas ng sahig. Gawa lang ito sa kawayan, kaya kita ang banig na abaka. Itinutok nila ang kanilang sibat sabay tarak sa likod ng mga natutulog na mag-anak. Habang ginagawa nila yon, masaya silang nakaabang sa dulo ng kanilang sibat. Ininom nila ang dugong umaagos mula roon. Kasabay ng pag-alulong ng mga aso sa paligid, napabalikwas ako ng bangon ng gabing yon at napansin ko si Lolo Etok na hindi mapakali. Nakasilip ito sa bintana at nakatanaw sa labas. Lumapit ako sa kanya at sumilip na rin sa labas. Lolo, ano pong sinisilip-silip niyo sa labas? Natitiyak ko na kaya nagkakagulo ang mga aso ay meron na namang umaataking mga aswang. Ho? Aswang po? May aswang sa baryo niyo, Lolo Etok? Oo, ito ang dahilan kung bakit marami sa mga taong natatakot lumabas ng bahay, lalo na kapag sumasapit ang gabi. Paniguradong naghahanap sila ng bahay na may silong. Bakit po? Sapagkat yun ang kanilang paraan kung paanong makapambiktima. Pumipwesto sila sa silong ng bahay para itarak ang dala nilang sibat. Bilang daluyan ng dugo papunta sa kanilang bibig. Kung alam niyo po na may aswang, Lolo Etok, bakit hindi niyo po sila tinutugis? Dahil mahina na ako kumpara sa kanilang lakas. Ang tatay mo naman ay ginawa ng negosyo ang kanyang pagiging manunugis ng mga aswang. Kapag walang bayad, hindi rin siya kumikilos. Ako po, Lo. Ako po ang papalit kay tatay. Sigurado ka ba? Kagaya po ng sinabi ko, lalaban lang po ako kapag aswang ang nanggugulo sa mga tao. Kung ganon, sasamahan kita. Hala, sige na. Kumuha ka ng itak sa kusina.
Hanggat may naririnig tayong ingay ng alulong ng mga aso, nangangahulugang nasa paligid lamang ang mga aswang. Mabilis akong kumilos at kumuha ng itak sa kusina. Itinali ko ito sa aking bewang. Saka sumunod kay Lolo Etok na may dala na ring itak. Mabuti na lang at maliwanag ang sikat ng buwan. Kaya nakikita namin ang daan papunta sa gitna ng kalsada. Maya-maya pa ay nakarinig kami ng kakaibang tunog ng sipol mula sa kakahuyan. Lo, may naririnig po akong sipol mula roon. Halika, sumunod ka sa akin. Sundan natin na naririnig nating sipol. Nakabaluktot kami sa pagtakbo hanggang ako naman ay nakasunod sa matanda. Maya-maya pa ay humantong kami sa gitnang kakahuyan. Natigilan kami nang makita namin ang isang hanay ng mga nilalang na abala sa paglalakad habang sumisipol. Si Lolo Etok ang unang umagaw ng kanilang atensyon. Hoy, kayo! Mga aswang na ayogok! Sa wakas, natsyempohan ko din kayo! Sabay-sabay na humarap ang mga nilalang at nagulat ako sa itsura nila. Ngumisi sila habang ako naman ay humugot ng itak. Ganon din si Lolo Etok. Apo ko, gawin mo ang lahat ng mga natutunan mo sa pakikipaglaban. Mabibilis ang mga yan at kakaiba ang kanilang lakas. Mahina na ako, Apo, at baka hindi ko sila matalo. Huwag po kayo mag-alala, Lo. Hindi ko po hahayaan na mapahama kayo. Pumunta sa unahan ang pinakapinuno ng mga nilalang. Humalakhak ang mga ito, sabay sipol ng sabay-sabay. Napansin ko na para bang nangihina si Lolo Etok. Lo, ano po nangyayari sa inyo? Ginagamitan nila ako ng kapangyarihan nila. Hindi ko kayang labanan ang kanilang orasyong sipol. Natitiyak ko na isa sa kanila ay nagtataglay ng mutya ng tubig. Ang orasyong sipol ay parang isang ritual na nagbibigay lakas sa nagtataglay ng mutya ng tubig. Manghihina talaga ang taong may taglay na mutya ng apoy kung hindi na madalas nasasaniban ng utob na orasyon. Inalalayan ko si Lolo Etok at ako ang humarap sa kalaban. Ako ang kalabanin nyo! Huwag kang lolo ko! Apo, mag-iingat ka sa kanila! Dahil sinugod ko sila, tumigil ang mga ito sa pagsipol. Mataas akong tumalon at inatake ko sila ng taga. Tumama ang talim ng aking itak sa balikat ng unang aswang na umatake sa akin. Umatungal ito dahil sa labis na sakit. Napaluhod dito sa lupa at sinubukan akong atakihin ng mga kasama niya. Ngunit hindi rin sila umubra dahil nagawa kong maiwasan ang bawat pag-atake nila. Nakakaganti ako sa kanila ng taga at naputol ko ang kanilang kamay. Nabitiwan ng mga ito ang hawak nilang sibat na ginamit nilang pang-atake sa akin. Hindi nagtagal ay katulong ko na rin si Lolo Etok. Mahusay talagang makipaglaban ang matanda. Kaya naman, napaatras ang mga kalaban. Sinubukan naming habulin ang mga ito, ngunit nagulat ako sa biglang pag-atake sa akin ng sibat ng isang nilalang na may tali sa ulo. Rodel, umilag ka po! Hindi ko naiwasan ang pagtama ng sibat ng kalaban sa aking dibdib. Napasigaw ng malakas si Lolo Etok dahil sa takot. Napaluhod naman ako sa lupa. Nang maramdaman ko ang sakit at pag-agos ng dugo mula sa aking sugat. Ganyan na napapala ng mga pakiilabero. Huli na, para makipaglaban sa amin. Patay na ang isang miyembro ng pamilyang nagtatrabaho sa'yo, tanda! Anong ibig mo sabihin? Bawas na naman ang mga tauhan mo. Hanggat hindi ka namamatay, tanda, uubusin ko mga taong nasa paligid mo at isasama ko ang binatag yan. Sabay turo sa akin. Pinilit kong tumayo
at binunot ang sibat na nakabaon sa dibdib ko. Mabuti na lang at hindi masyadong malalim ang pagkakabaon nun. Humanda ka, hayop ka! Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa akin! Kahit masakit ang sugat ko, ay tumakbo ako papalapit sa kanilang kinaroroonan. Ang sibat mismo ang ginamit kong pangganti sa nilalang na umatake sa akin. Tinamaan ko rin siya ng sibat sa kanyang tagiliran, kaya napasigaw ito ng malakas dahil sa labis na sakit. Pagbabayaran mo to! Magsama kayong dalawa! Sige mga alagad ko! Patayin sila! Hinayaan itong umatake ang mga alagad niya sa amin ni Lolo Etok. Tuluyan na kaming nakipagpambuno sa mga ito. Ginamit nila ang kanilang sibat at mahabang dila para umatake sa amin. Ngunit nagawa naming maputol ang kanilang dila. Nang makita nilang hindi nila kami kaya ay umatras ang mga ito. Kasama ang kanilang pinuno. Napaluhod ako sa lupa dahil biglang kumirot ang sugat ko. Parang may kakaiba sa aking sugat. Lo! Nangihina ako! Sobrang sakit po ng sugat ko, Lo! Ibig sabihin, may laso na si Bata po! Tara na! Kailangan na nating umalis sa lugar na ito! Kailangan magamot kagad ang sugat mo! Tila naparalisa ang aking katawan at walang tigil sa pagtibok ang sugat ko. Inalalayan akong maglakad ng matanda patungo sa bahay. Agad akong nahiga sa katre at dahil sa sakit na nararamdaman ko ay nawalan ako ng malay. Nagising ang natutulog kong diwa sa mahinang pagdampi ng maligamgam na tubig sa aking sugat. Nang magmulat ako ng mga mata ay natuwa si Lolo Etok. Salamat at gising ka na, apo ko! Lolo Etok, nawalan po pala ako ng malay kanina. Oo, hindi mo kinaya ang lason sa dulo ng sibat. At halos 3 araw kang walang malay. Akala ko nga ay dadalhin na kita sa ospital. Po? Totoo bang 3 araw po akong walang malay? Oo, apo. Mabuti na lang at nagkamalay ka na ngayon. Sa wakas, nakahinga na ako ng maluwag dahil ligtas ka na. Lo, ano pong balita dun sa mga nilalang na nakalaban natin? Hindi na sila bumalik at muling sumalakay sa baryo natin. Mukhang napuruhan mo ang pinuno nila. Pero tsak nagaganti ang mga aswang na ayogok. Ayogok? Yung po ba ang tawag sa mga nilalang na umatake sa atin, Lo? Oo, apo ko. At isang pamilya na naman ang kanilang pinatay. Nakalulungkot lang, Rodel. 2 tauhan ko nang namamatay. Kasama ang kanilang buong pamilya. Sinabihan ko na sila na alisin ang silong ng bahay nila upang hindi sila mabiktima ng mga aswang na ayogok. Pero hindi nila ako pinakinggan. Lo, ano po bang uri ng aswang ang mga ayogok? Ang mga ayogok ay mga aswang sa kagubatan na galing pa sa paniniwala ng mga katutubong mula sa Negros Oriental. Mahilig silang sumipol, lalo na kapag nakakita sila ng maaari nilang biktimahin. Ano po ang kakayahan nila, Lo? Kaya nilang umatake kahit tinik ang araw. Mabilis silang kumilos at malakas na kasing lakas ng kalabaw. Ganun po ba? At ang mahirap po sa mga aswang na ayogok, meron silang sandatang may lason. Tama ka, Rodel. Ano naman po ang kahinaan ng mga aswang na ayogok? Ang kahinaan nila ay apoy. Patawarin mo ako, apo ko. Bakit po kayo humihingi ng tawad, Lolo Etok? Dahil may ginawa ako nang walang paintulot mo. Ho? Ano po yun? Apo, ipinasa ko ang mutya ng apoy sa katawan mo. Iginuhit ko rin ang pinta ng pagiging isang bagong agimatero. Isa ka ng Maori, apo,
Huh? Ano po? Natakot ako dahil hindi ka pa nagigising. Kaya ipinagkaloob ko sa'yo ang mutya ng apoy upang mabuhay ka. Saka ko lang napansin na wala na akong nararamdamang sakit sa aking dibdib. Nang tignan ko ang katawan ko, ay nagulat ako. Wala nang marka ng sibat sa dibdib ko. Bukod pa roon, tadtad ako ng pinta sa katawan. May singsing din akong suot na mayroong kulay pulang bato sa gitna. Nagtataka akong napatingin kay Lolo Etok. Lolo Etok, ano pong ibig sabihin ng mga to? Isa pa, ang suot ko pong damit. Mabalahibo rin na parang nanggaling po sa balat ng hayop. Ang mga yan ay mga agimat na makakatulong sa'yo upang mailigtas ko ang buhay mo. Patawarin mo ko, Apo. Ikaw na lamang ang meron ako at hindi ko kayang mawala ka sa akin. Pero bakit po ako may suot na balat ng hayop? Para saan po to? Ang pinakamabangis na pangonta sa mga ayogok ay ang pagsusuot ng damit na gawa sa balat ng usa. Kapag may suot ka nito, hindi ka tatabla ng kanilang sibat na merong lason. Sa unang pagkakataon, may isang tao na mas pinahalagaan ako. Mas pinili ako kaysa sa ibang bagay. Bumangon ako sa aking higaan at itinabi naman ni Lolo Etok ang kanyang palangganang may tubig. Simula ngayon, ay magiging isa ka ng antingero at manunugis ng mga aswang. Tulungan mo ako, Apo ko. Nasa pangalib ang buhay ng mga tauhan ko at ng baryong ito. Bakit ang mga tauhan niyo po ang puntirya ng mga aswang na ayogok, Lolo? Dahil sa aking mutya ng apoy, malaking banta ako sa buhay nila. Kaya naman, sisirain nila ako sa pamamagitan ng pagpatay sa mga tauhan ko. Hindi ko po alam na may ganito pala kayong problema. Oh, Rodel. Lo, nakahanda po akong tulungan kayo. Ano pong kailangan kong gawin? Kailangan mahanap ang kanilang kuta sa lalong madaling panahon. Lo, pwede ko na po bang hubarin tong balat ng usa? Mainit po eh. Abay, pwede naman, Rodel. Gamitin mo lang yan kapag makikipaglaban ka sa mga aswang. Ay, siya nga pala. Meron pa akong ibibigay sa iyo. Yumuko ang matanda sa ilalim ng kanyang katre. Hinila niya mula roon ang isang baul. Saka binuksan ang takip. Sa pagkakataong iyon, ay nahubad ko na rin ang aking suot na pananggalang na balat ng usa. Singsing lang na mutya ng apoy ang hindi ko kayang hubarin dahil matatanggal ko lang daw yun kapag umabot na ako sa 80 kaarawan. Maya-maya pa ay inilabas ni Lolo Etok ang itak. Nahugis ng talim ay pakurba, ngunit pataas ang dulo. Ang hawakan ay may disenyo na parabang ulo ng agila. Lo, ano pong tawag sa itak na yan? Ito ang tinatawag na itak talibong. Kasing talas ito ng tare ng manok at mabisang pangtabas ng ulo ng mga aswang na ayogok. Kapag ginamit mo ito, Apo, magkakaroon ito ng kakaibang epekto sa mga aswang. Sanay na po ako sa paggamit ng mga sandata, Lo. Ang mutya lang po ng apoy ang hindi ko po alam kung paano po gamitin. Heto muna ang itak na talibong, hawakan mo. Sa pamamagitan niyan, matututunan mo ang pagpapalabas ng kapangyarihan ng mutya ng apoy. Pero, kaya po ba nitong labanan ng pinuno ng mga ayogok? Nanghina po kayo, di ba? Nang ginamitan kayo ng mutya ng tubig? Nangyari lang yon dahil matanda na ako at kulang sa ritual ang singsing ko. Pero ngayon, sapat na ang lakas ng katawan mo para magamit yan laban sa mga aswang na ayogok. Bumaba ako ng katre at hinawakan ko ng maigpit ang aking sandata. Iwinasiwas ko ito at nagulat ako nang biglang nagkaroon ng apoy ang talim nito. Dala ng gulat ay nabitiwan ko ang itak. Lo, ano po nangyari? Paano po nagkaroon ng apoy ang itak ko, Lo?
Ikaw at ang mga aswang lang ang nakakakita sa apoy sa talim ng talibong. Kaya sige na, huwag kang matakot. Damputin mo na ang itak mo at malalaman mo ang kakayahan ng mutya sa oras na nasa aktwal ka na ng labanan. Agad kong dinampot ang itak at ibinalik sa kaluban nito. Saka ako muling tumingin sa aking lolo. Sa ngayon, kailangan mo magtinda ng mga balot. Hindi na para kumita, kundi para hanapin ang kuta ng mga aswang na ayogok. Panahon na para tapusin ang pamiminsala nila dito sa baryo natin. Pagkatapos na ipaliwanag sa akin ni Lolo Etok ang kakayahan ng itak at ng mutya ko, isinuot ko ulit ang balat ng usa, saka ko pinatungan ng damit ko. Pagkalipas ng 3 araw na pagsasanay ko, sinimulan ko ang pagtitinda ng balot. Ngunit bigo ako sa paghahanap sa kuta ng mga aswang. Isang araw ay nagkaroon ng hindi inaasahang bisita si Lolo Etok. Ito raw ang kapitan ng baryo ng Santa Bandida. Pasok po muna kayo, Kapitan Berto. Nako, huwag na kayo mag-abala pa, Tatang Etok. Ano ba sadya niyo sa akin? Nakatanggap po kami ng reklamo tungkol sa hindi maayos na paglilinis ng kulungan ng mga manok ninyo. Kung maaari po at nakakaperwisyo na po sa kapitbahay ninyo, ay itigil niyo muna ang pag-aalaga sa mga manok. Teka, may deposito ang dumi ng mga alaga kong manok. Kaya imposibleng magdulot ng perwisyo ang mga manok ko sa mga tao. Hindi lang yun ang natanggap naming reklamo. Pati raw sa pagluluto ninyo ng balot. May na-ospital na ng dahil sa balot. Pasensya na kayo. Pero kailangan naming ipasara ang poultry ninyo at ipatigil ang paglalako ng balot ng mga tauhan ninyo. Abay, dyan naman ako hindi makakapayag, Kapitan. Paano na ako kung titigil ko ang pagluluto ng balot? Marami ang mawawala ng hanap buhay. Isa pa, marami ang mga kagaya kong may ganitong negosyo. Abay, bakit ako lang ang pinupuntirya mo, Kapitan Berto? Ikaw lang naman ang nakakaperwisyo sa kanila. Kaya ikaw lang din ang pagsasabihan ko. Isa pa, patong-patong na ang reklamo sa iyo sa barangay. Ni isa wala kayong sinipot. Baka ito naman ay makipag-usap na kayo ng maayos sa amin. Maayos naman ako nakikipag-usap, Kapitan Berto. Pero, 4 na dekada ko na itong ginagawa. Kaya nagtataka ako na ngayon lang ako inireklamo ng mga taga rito. Hindi naman kaya ipakana mo ito dahil wala kang napapalang lagay mula sa akin. Sandali lang. Mag-iingat ka sa pananalita niyo, Tatang Itok. Hindi ako tumatanggap ng lagay, ha? Ikaw ang mag-iingat sa pananalita mo, Kapitan Berto. Baka nakakalimutan mo. May atraso ka pa sa pamilya ko. Labas sa usapan natin ang personal na bagay. Trabaho ang ipinunta ko rito. Tungkulin ko na pangalagaan ang nasasakupan ko. Trabaho ba ka mo? O ginagawa mo lang ito para makaganti ka sa akin? Natigilan si Kapitan Berto sa sinabing yun ni Lolo Etok. Sabay tingin sa akin. Bigla akong kinabahan. Parang may kakaiba sa kanilang dalawa. Ito tatandaan mo, Tatang Etok. Hindi ako titigil hanggat hindi ko na ipapasara ang negosyo mo. Gawin mo, Kapitan. Gawin mo kung kaya mo. Maghintay ka lang. Darating tayo dyan. Sige lang. Gipitin mo ako, Kapitan. May araw ka rin. Naniniwala ako na walang nagrereklamo sa akin. Ikaw lang talaga may pakala nito para masolo mo ang negosyo. Tama na, Satsat. Magharap na lang tayo sa barangay bukas. Biglang namula ang muka ni Lolo Etok dahil sa labis na galit. Nang umalis si Kapitan Berto kasama ang kanyang mga tanod, ay saka lang ito napabuntong hininga. Nagtataka naman akong napatingin sa matanda. Lo, may dapat po ba ako malaman? Bakit ganyan kayong makipag-usap kay Kapitan Berto? Labas ka sa usaping ito, apo ko. Huwag mo nang isipin yon. Ako nang bahala kay Kapitan. Paano hindi ko po iisipin, Lo? Nakita ko po kung paano po kayo nagalit kanina.
May pinaghuhugutan po kayo ng galit, tama po ba? Gusto ko pong malaman kung ano po yon. Huwag ka na makialam, apo ko. Hala, sige na. Pumasok ka na sa loob ng kwarto mo at magpahinga ka na. Ako na ang bahala sa problemang ito. Wala akong nagawa nang tumalikod sa akin si Lolo Etok. Naiwan ako sa pintuan habang tanaw ang papalayong mga tanod at si Kapitan Berto. Natitiyak ko na meron talagang hidwaan sa pagitan nila Lolo Etok at Kapitan Berto. Kinabukasan ay inihatid ko si Lolo Etok sa barangay hall. Habang naroroon ako, nalaman ko kung sino-sino ang mga taong nagreklamo sa kanya. Isa na roon si Efren. Dahil sa galit ko, iniwan ko pansamantala si Lolo Etok dahil kailangan kong maglako ng balot sa dulo ng baryo kasama ang iba pang mga tindero. Hanggang sa nakita ko si Efren, nakikipag-inuman ito sa kanyang mga kaibigan. Nang magtama ang aming paningin, ngumisi ito nang nakakaloko. Tumayo ito sa kinauupuan at lumapit sa akin. Kukunin niya sana ang basket na puno ng balot, ngunit iniiwas ko yun sa kanya. Aba, talagang matigas ka. Hoy, pahingi ako ng balot. 10 kailangan ko. Bumili ka kung gusto mo. Aba, matapang ka ha? Pumapalag ka na? Ano? Gusto mo ba ulit pasaktan? Kung makakatama ka sa akin ngayon, sapat ng 1 beses na ginulo mo ko at inubos mo ang paninda ng lolo ko. Akala mo ba, hindi ko malalaman na ikaw rin na nagrereklamo kay Lolo Etok? Kaya siya pinuntahan ni Kapitan Berto kahapon. Nagbago ang ekspresyon ng mukha nito nang sabihin ko yun sa kanya. Teka, paano mo nalaman ang tungkol doon? Ikaw lang naman ang alam ko na gagawa nun sa lolo ko eh. Nagkakamali ka. May motibo rin si Kapitan Berto. Kaya hindi lang ako ang nagrereklamo sa lolo mo. Magpasalamat ka pa nga eh. At hindi ako dumagdag sa mga taong nagtungo sa barangay hall ngayon. Wala akong pakialam kung hindi ka nagpunta doon. Tumabi ka sa daan at kailangan kong maglako. Kung gusto mo naman ng pulutan, di bumili ka. Talaga bang inuubos mo ang pasensya ko? Gusto bang basagin ko ang pagmumukha mo ngayon ha? Di sinasabi yan. Ginagawa yan. Ah, ganun ha? Nagulat ako sa biglang pagpitik niya ng kamao sa aking muka. Mabuti na lang at agad ko tong naiwasan. Ilang beses siyang umatake sa akin gamit ang kanyang kamao at paa. Ngunit ni 1 beses, hindi siya tumama. Tama si Lolo Etok. Pwede kong protektahan ang sarili ko nang hindi gumagamit ng karahasan. Ngunit kung kinakailangan, hindi masamang gumamit ng dahas basta ipagtatanggol ang aking sarili at nasa tama ako. Kaya nang hindi makatama sa akin, si Efren, namula ang mukha nito dahil sa pagkakapahiya sa kanyang mga kasama. Akmasa nang sisipain niya ako sa sikmura nang mabilis kong tinabig ang kanyang paa. Nawalan siya ng balanse at bumagsak siya sa lupa. Mabilis naman siyang tumayo at agad na umatake sa akin ng isang malakas na suntok. Ngunit ipinilig ko lang ang aking ulo kaya dumaplis ang kanyang suntok. Wala pa akong ginagawang pagganti sa'yo, Efren. Mayabang ka ngayon ha? Tsamba mo lang yan. Naiiwasan mo mga suntok ko. Aminin mo na lang kasi na mahina ka. Hindi lang kita pinatulan nun dahil ayoko lang talaga ng gulo. Ngunit pinipilit mo ako eh. Gulat na gulat si Efren sa kakaiba kong kilos. Ngunit hindi ito tumigil sa pag-atake sa akin habang ang basket sa aking kamay ay hindi ko binibitiwan. Sapat na ang 1 beses na sinaktan mo ko, Efren. Hindi na ako makakapayag na gawin mo kong punching bag. Ikaw ang nagturo sa akin na lumaban. Aba, talagang gusto mo ng laban ha? Tumayo ang mga kaibigan niya at lumapit sa akin. Pinaligiran nila ako para agawin sa akin ang basket. Pero
Hindi ko talaga to binitiwan. Sabay-sabay silang umatake sa akin. Kaya inihagis ko sa ere ang basket. Binigyan ko ng tig-iisang suntok ang mga kalaban ko. Pagbagsak nila sa lupa, siya rin ang pagsambot ko sa bumagsak na basket. Ni hindi natapon ang mga laman nito. Nakita yon ng mga taong naroroon. Kaya nagulat sila sa galing ko. Napakahusay ko raw dahil sa isang hagis ko lang ng basket ay 5 tao raw ang agad na pinabagsak ko. O ano? Lalaban pa ba kayo ha? Muli silang bumangon para umatake sa akin ng suntok. Ngunit sinalubong ko sila ng sipa sa muka. Sabay ulit silang bumagsak sa lupa habang nakangiwi ang kanilang muka. Pasuray-suray na tumayo si Efren at gulat na gulat talaga sa ginawa ko. Paano mong nagawa yon? Nagkukunwari ka lang palang mahina, hayop ka! Hindi ako nagkukunwaring mahina, Efren. Hindi lang ako kagaya nyo na barumbado. Ginagamit ko lang ang aking kakayahan sa mga makabuluhang bagay. Pero sumusobra na kayo. Marami na rin daw kayong pinahirapang mga kagaya ko na nagtitinda lang ng balot. Kaya hindi ako makakapayag na masanay kayo sa gawain nyong yan. Sa pang-aapi nyo, sa mga mahihinang tao. Akmang susugod pa sana ulit sa akin si Efren. Subalit sinalubong ko na siya ng isang malakas na sipa na direktang tumama sa kanyang dibdib. Bumagsak siya sa lupa at agad nawalan ng malay. Sige, dalhin nyo na yung hambog nyong kaibigan. At wag na kayo manggugulo rito ha. Hindi na rin kayo manggugulo sa mga kagaya kong tindero. Nagkakaintindihan ba tayo? Wala akong kaalam-alam na ng mga sandaling yon ay pinapanood pala ako ni tatay. Hindi ko alam na bumiyahe ang aking ama para bisitahin ako dahil nabalitaan itong napahamak ako. Wala rin akong alam na yun din pala ang magiging simula upang matuklasan ko ang isang bagay na matagal na nitong itinatago sa akin. Kung bakit ito naging malupit sa akin. Samantala, habang nakatayo si tatay sa gilid ng puno, ay nakaramdam ito ng tuwa. Nakita niya kung gaano ako kagaling sa pakikipaglaban. Saka ito nagpasyang umalis sa lugar na yon. Kaya naman, ganun na lang ang gulat ko nang madatnan ko si tatay nakausap si Lolo Etok. Anak, Tumayo ito sa pinagkakaupuan, ngunit hindi ko siya pinansin. Lolo Etok, magpapahinga na po ako. Mamaya ko na lang po iaabot ang kinita ko sa inyo sa pagtitinda ng balot. O sige Rodel, magpahinga ka na. Anak, sandali mag-usap tayo. Ngunit diretso ang pagpasok ko sa loob ng silid ko. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin kayang makipag-usap sa aking ama. Hayaan mo muna si Rodel. Masama ang loob niya sa ginawa mo sa kanya. Kahit ako, nagalit ako sa ginawa mo sa apo ko. Pero tay, hindi ko po sinasadya na gawin yun. Nagsisisi na rin ako. Alam niyo naman po ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Kahit na, mali pa rin ang ginawa mo. Kaya kung hindi ka nakakausapin ng anak mo, wala na akong magagawa sa bagay na yan. Yun ang narinig kong pinag-uusapan nila. Para nang sasabog ang dibdib ko dahil sa galit. Kaya pagkalipas ng 15 minuto, nagpasya kong magsuot ng pananggalang na balat ng usa. Kinuha ko rin ang itak kong talibong saka ako umalis sa loob ng kwarto ko. Dumaan ako sa bintana kaya hindi nila namalayang nakaalis na ako sa bahay. Pagdating ko sa gitna ng kagubatan, umakyat ako sa puno. Matagal akong naghintay roon hanggang sa nakarinig ako ng mga nilalang na sumisipol. Kasunod ng pag-iinit ng aking suot na singsing, palatandaan na nariyan na ang mga aswang na ayugok. Saktong pagtapat sa akin ng mga nilalang
Agad akong tumalon at inatake sila ng isang malakas na taga. Nagulat sila sa biglang paglitaw ko, kaya hindi na nila naiwasan ang aking itak. Tumalsik ang kanilang ulo sa ere, kaya nagkagulo ang iba. Umatake sila sa akin, subalit nabigo lang din sila. Tila sa kanila ko ibinuhos ang galit na nararamdaman ko. Nang matapos ako sa pakikipaglaban sa mga aswang, bigla kong narinig ang boses ni Efren mula sa hindi kalayuan sa aking kinatatayuan. Tulong! Tulungan niyo ako! Saklolo! Teka, akala ko ba nawala siya ng malay kanina? Bakit nandito si Efren sa gubat? Kailangan ko siya mahanap. Tulong! Saklolo! Sirindan ko ang pinagmumulan ng boses ni Efren hanggang sa nakarating ako sa likod ng malaking puno. Ilang metro ang layo nito sa akin, ngunit malakas kong naririnig ang boses nito. Nasa tabi nito ang kanyang mga kaibigan na pinatay ng aswang na ayogok. Nasa harapan nito ang nilalang habang patuloy sa pagsipol. Palatandaan yon na aatakihin nito si Efren. Wag! Maawa ka! Nakikiusap ako! Wag mo akong papatayin! Nakaupo si Efren sa lupa habang patuloy sa pag-atras gamit ang pagtulak ng paa. Akmang tatalon ang aswang para atakihin ng kalmot si Efren. Mabilis akong tumakbo at naiharang ko kagad sa kamay nito ang talim ng aking itak, sabay tabas sa kanyang leeg. Napugutan ko siya ng ulo at bumagsak sa paanan ni Efren. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang ginawa ko. Hindi kagad siya nakapagsalita dahil sa labis na takot. Ayos ka lang ba, Efren? Halika, kumapit ka sa kamay ko. Rodel! Rodel, ikaw nga! Diyos ko! Salamat, iniligtas mo ako! Mabuti na lang pala at narinig ko ang boses mo. Ano nangyari sa mga kasama mo? Bakit kayo nandito? Hindi ko nga alam kung paano kami nakarating dito eh. Nagising na lang ako. Na may lumala pa na sa mga kasama ko. Tinanggap ni Efren ang kamay ko at pinagmasdan niyang mabuti ang itsura ng mga kasama niya, maging ang aswang na pinatay ko. Totoo pala talagang may aswang na sa baryo na to. Ngayon lang ako nakakita ng aswang. Pero matagal na raw namiminsala sa lugar niyo mga ganyang uri ng nilalang. Maraming salamat talaga, Rodel, ha? Salamat sa'yo. Kahit naging masama ako sa'yo, iniligtas mo pa rin ako. Walang anuman yun. Kalimutan na natin yun. Ang mahalaga ngayon hindi ka nasaktan at merong makapagpapatunay na aswang ang siyang pumatay sa mga kaibigan mo. O ano, tara na. Kailangan na nating umalis sa lugar na to. Baka mamaya may mga aswang pa sa paligid. Sabay kaming umalis sa lugar na yon. Naghiwalay lang kami ng daan nang umuwi si Efren sa kanilang bahay. Nadatnan ko naman si tatay na naghihintay sa akin sa sala. Saan ka galing? Bakit wala ka sa kwarto mo kanina? Hindi ko sinagot ang tanong niya. Nilampasan ko lang siya. At balak ko sanang pumasok sa loob ng kwarto. Ngunit hinawakan ni tatay ang braso ko. Sandali lang. Tinatanong kita, Rodel. Saan ka nang galing? Pumatay ng mga aswang na ayogok. Ano? Sapat na bang sagot yon? Rodel, umayos ka na sagot. Baka nakakalimutan mo na tatay mo pa rin ako. Nang pinalayas niyo ako sa bahay at ginulpi, kinalimutan ko na rin na tatay ko kayo. Ano ka mo? Ulitin mo nga sinabi mo. Huwag kayong mag-alala. Heto na oh. Ginagawa ko na ang gusto nyo. Isa na akong manunugis ng mga aswang. Hindi na rin ako nagpapaapi sa ibang tao. Lumalaban na ako. Marunong na akong lumaban ngayon. Kaya magpakasaya kayo. Dahil nagbago na ako. Sabay hila ko sa braso ko. Iniwan ko siya sa sala
at hindi ko na hinintay na magsalita ulit siya. Wala akong kaalam-alam noon na narinig pala kami ni Lolo Etok. Kaya nang lumitaw ito mula sa kusina ay nag-usap sila na mag-ama. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Cardo. Kapag pinairal mo ang kamaong bato sa anak mo, titigas ang loob niya at maging ikaw na ama niya ay lalayuan niya. Kaya naman ang mabuti pa bumawi ka sa anak mo. Tutal, ikaw ang nagkamali sa kanya. Alam ko naman ho yun, Tay. Alam kong mali ako. Kaya lang, kung hindi ako naging malupit sa kanya, hindi siya magiging manunugis ng mga aswang. Ayoko matulad siya sa kanyang inang si Marlene. Namatay siya dahil hindi siya lumaban. Isa pa yan sa inaalala ko na kasalanan mo sa anak mo, Cardo. Sa oras na malaman niya ang buong katotohanan, isusumpa ka talaga ng anak mo. Sa pagkakataong yun, ay nangihinang napaupo sa upuan si tatay. Hindi ko alam noon kung ano ang kanilang mga pinag-uusapan dahil agad akong nakatulog. Kinabukasan ay muli akong naglako ng balot. Kailangan ko nang mahanap ang kuta ng mga aswang na ayogok. Balot! Balot! Balot kayo riyan! Balot! Rodel! Rodel, sandali! Nang lumingon ako sa aking likuran, nagulat ako nang makita kong may dala na ring basket si Efren. May laman din yun na mga itlog na balot, kaya nagtataka kong napatingin sa mukha niya. Sandali, Rodel! Hintayin mo ako! Teka Efren, anong ibig sabihin nito? Magbabago na ako, Rodel. Patawarin mo ko sa mga nagawa ko sa iyo, ha? Kaya naman, gusto kong bumawi sa iyo Pangako, magpapakabait na ako. Sigurado ka ba? Oo, Rodel. Natauhan na ako sa mga pagkakamali ko, kaya heto nga, tignan mo. Simula ngayon, palagi na akong sasama sa iyo. Aba, ayos siya na. Teka, baka gusto mo magkape muna tayo sa bahay. Hindi na, salamat na lang. Hindi naman ako mahilig sa kape. Naging maayos ang samahan namin ni Efren dahil sa naging utang na loob niya sa akin. Iba talagang gumawa ng paraan ang paggawa ng kabutihan sa kapwa. Nagbago si Efren. Ngayon ay kasama ko pa siya sa paglalako ng mga balot. Ang mga tao naman na pinatay ng aswang na ayogok ay inimbestigahan na rin ng mga pulis sa tulong ni Efren. Siya ang nagpatunay na aswang ang pumatay sa kanila. Dahil doon ay sinimulan ni Kapitan Berto ang pagruronda gabi-gabi. Kahit ganun ang ginagawa ng mga kawani ng barangay, lihim pa rin akong nakabantay sa kanila. Tinutulungan ko ang mga tanod, lalo na at hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nahahanap ang kuta ng mga aswang na ayogok. Si tatay naman, kahit di ko siya kinakausap, ay hindi siya tumigil sa paghingi niya sa akin ng tawad. Isang bagay na ipinagtataka ko sa kanya. Hindi ko alam kung bakit bigla siyang nagbago. Kaya naman, isang umaga ay tinapos ko na ang pag-iwas sa kanya. Hinarap ko siya nang sabihin niyang kailangan naming mag-usap dalawa. Ano po bang pag-uusapan natin? Ang katotohanan sa pagkamatay ng nanay mo. Kung bakit ako naging ganito kalupit sa iyo. Diretsahin niyo na nga po ako. Ayoko ng paligoy-ligoy. Dahil sa totoo lang, wala na talaga akong balak na kausapin kayo. Anak, hindi totoong pinatay ang nanay mo. Ho? Ano pong ibig ninyo sabihin? Pinatay si Marlene ng mga aswang. Natakot ako na baka pati ikaw ay patayin ng mga aswang na ayogok. Kaya pinagsanay kita sa pagkikipaglaban. Dahil gusto ko, gamitin ka para tugisin ang mga aswang na pumatay sa nanay mo. Kung ganun nagsinungaling po kayo sa akin? Patawarin mo ko, anak. Ngunit totoo
na sumama siya sa kanyang lalaki. Kutob namin, isa siyang aswang at siya rin ang pumatay sa nanay mo. Ngunit wala naman akong ebidensya. Nahirapan kaming ipakulong siya dahil hindi kinikilala ng batas sa mga aswang. Bumabatay din sila sa mga katibayan kaya't napawalang sala ang salarin. Sana tayo ipinagtapat niyo po sa akin na mas maaga yan. Nang hindi na ako nahirapan. Mali ang paraan niyo ng paghubog sa akin para maging matigas at lumaban sa mga aswang. Hindi ko pa rin alam kung kailan ko kayo mapapatawad sa ginawa niyo sa akin. Naiintindihan kita, anak. Huwag niyo po muna akong kakausapin pagkatapos nito. Dahil baka kung ano lang ang magawa ko sa inyo. Gusto ko lang malaman kung sino ang taong pinaghihinalaan ninyo na pumatay kay nanay. Si Kapitan Berto, anak. Halos manlaki ang mga mata ko sa sinabing yun ni tatay. Kaya pala kakaiba ang pakikipag-usap ni Lolo Etok kay Kapitan Berto dahil sa nangyari noon kay nanay. Hindi kagad ako nakapagsalita. Nakuyom ko ng mahigpit ang aking mga kamao dahil sa labis na galit. Nahirapan kami noon na patunayan na aswang siya. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin siya nananagot. Kaya pilit namin siyang hinuhuli. Mas lalo kami nahirapan nang lumaban siyang kapitan sa baryong ito. Dahil sa sama ng loob, napilitan ako umalis sa lugar na ito. Ito rin siguro ang dahilan kung bakit ipinagpipilitan niyang tanggalin ang negosyo ni Lolo Etok. Para itigil ang lihim na imbestigasyon ng matanda sa kanya. Tama ka. Si tatay ang hindi tumigil sa pag-iimbestiga. Kaya siya nagpakalat ng mga tindero ng balot upang mahanap ang kuta ni Kapitan Berto. Dapat lang na hindi mo ko patawarin, anak. Dahil sa ating dalawa, ako ang siyang totoong mahina. Mabilis ako sumuko. Kaya wala akong kwenta. Wala akong kwentang ama. Sabay talikod dito sa akin. Hindi ko siya hinabol dahil tama lamang na magdusa ito. Masama talaga ang loob ko sa mga sandaling yon dahil galit ang naipon sa aking dibdib. Lalo na kapag naaalala ko kung gaano ako naghirap sa piling ni tatay. Dahil sa mga nalaman ko, ay nagbantay ako sa gubat. Inabangan ko ang pangkat ni Kapitan Berto. Gusto kong masaksihan ang pagpapalit nito ng anyo bilang aswang. Kaya siguro, hindi siya nararamdaman ng mutya ko ay dahil may pangontra rin ito sa akin. At yun ay ang mutya ng tubig laban sa kagaya naming mga antingerong Maori. Umakyat ako noon sa puno upang magmatsyag. Maya-maya pa ay natanaw ko ang mga tanod at si Kapitan Berto. Ngayon lang ako nakakita ng mga nagroronda na walang dalang sulo. Kaya naman, mas pinagbutihan ko ang pagmamanman sa kanila. Hindi nila nararamdaman ang presensya ko sa itaas ng puno. Dala ko noon ang itak talibong at suot ko ang pananggalang na damit na gawa sa balat ng usa. Kahit madilim ang paligid, ay malinaw kong nakikita ang mga ito. Mula sa ibaba ng kinatatayuan ko, kasunod nito ay naglakad sila at tumigil sa mismong tapat ng puno na kinaroroonan ko. Bumago ako ng pwesto at pinakinggan ko mabuti ang kanilang mga pinag-uusapan. Wala kayong palalampasin ngayon. Kahit sino makita nyo, huliin ninyo. Isa pa, mag-iingat kayo. Mabangis ang apo ng matanda. Baka nasa paligid lamang siya. Sabay-sabay na tumango ang mga tanod bilang pagsang-ayon kay Kapitan Berto. Dala rin nila ang kanilang mga sandata. Tsak na ako ang kanilang pinag-uusapan. Maya-maya pa ay narinig ko na sumipol sila ng malakas. Yung pala ang palatandaan ng pagpapalit ng kanilang anyo. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ko nang unti-unting nagbago ang kanilang itsura.
Humaba ang kanilang mga kuko, dila at mga pangil. Umaangil sila ng malakas at hinubad ang kanilang suot na uniforme. Tumulis din ang kanilang mga tenga at nagkulay pula ang kanilang mga mata. Halos hindi ako makahinga sa mga natuklasan kong yun. Naging alisto rin ako sa galaw nila dahil sa oras na tumingala sila, tsak na makikita nila ako. Hinintay ko na makaalis sila bago ko bumaba ng puno at sinundan ko sila kung saan sila pupunta. Nang sandaling yon ay nag-iinit na rin ang aking singsing. Palatandaan na tama ang daan na tinaha ko para sundan ang mga aswang na ayogok. Mabilis silang tumakbo at naghiwalay ng landas. Si Kapitan Berto, bigla siyang nawala sa paningin ko. Ang kanyang mga tanod na lang ang sinundan ko hanggang sa humantong kami sa isang bahay sa gitna ng palayan. Teka, bahay to ni Efren ah. Dito kami palagi nagkikita. Kung ganon, si Efren ang puntirya nila ngayon. Pinanood ko muna kung paano mambiktima ang mga aswang na ayogok. Nakita ko na pinalibutan nila ang bahay na merong silong. Nang makita kong pumasok ang mga aswang na ayogok sa silong ng bahay ni Efren, sumigaw na ako ng malakas. Hoy kayo! Anong sinisilip-silip nyo dyan ha? Narito ang kamatayan nyo sa aking talim. Ako ang silipin ninyo. Mga ungas kayo! Umangil ng malakas ang mga aswang na ayogok. Sumipol din sila ng malakas bilang hudyat ng pag-atake gamit ang kanilang sibat. Ang galing nyo rin magpanggap no? May hawak din kayong sibat. Kunwari magro-ronda kayo. Yung pala, maghanap lang kayo ng mabibiktima nyo, mga hayop kayo. Kaya pala hindi kayo nakakahanap ng mga ayogok. Dahil kayo pala mismo ang mga aswang na namiminsala ng mga tao rito. Itinutok sa akin ng mga ayogok ang kanilang sibat at mataas silang tumalon para sana atakihin ako. Kaya naman, sinalubong ko sila ng taga na tumama sa kanilang leeg. Nagliab ang kanilang katawan hanggang sa maging abo sila. Lumiwanag din ang singsing ko at biglang naglagablab ang talim ng itak ko. Napaatras ang ibang mga kalaban at nagkatinginan sila. Pero agad din silang umatake sa akin gamit ang kanilang sibat. Dahil sa taglay kong pananggalang na balat ng usa, hindi tumalab sa akin ang kanilang mga sandata. Saka ako umatake ng taga sa kanilang tiyan. Bawat wasiwas ko ng itak ay napuputol ko ang parte ng kanilang katawan. Maya-maya pa ay bigla silang nasunog. Nakita naman ng isang aswang ang ginawa ko, kaya napaatras ito dahil sa takot. Kitang-kita nito ang umaapoy na talim ng itak talibong ko. Dahil nahuli ko at wala siyang matatakbuhan, napilitan itong sumugod sa akin para umatake ng isang mabangis na kalmot. Ngunit mabilis akong nakaiwas sa bawat pag-atake niya. Sakto naman na lumabas na ng bahay si Efren at nakita niyang nakikipaglaban ako sa mga ayogok. Efren, huwag kang lalabas! Diyan ka lang sa loob! Ikaw ang puntirya nila! Oo, Rodel! Mag-iingat ka! Patayin mo ang mga hayop na yan! Ang natitirang aswang na ayogok ay balak sanang pumasok sa loob ng bahay ni Efren. Ngunit mabilis akong kumilos at umatake ng taga na tumama sa leeg nito. Nakita ni Efren nang masunog ang katawan ng aswang. Gulat man ay alam na nito kung bakit nagtataglay ako ng ganong kakayahan. Dahil sa aking mga tato sa balat. Nalaman nitong isa akong antingerong Maori na nagtataglay ng mutya ng apoy. Pero dahil may bagong dating ng mga aswang na ayogok, sinalubong ko sila ng malakas na taga. Habang abala ko sa pakikipaglaban sa mga aswang, hindi ko napansin ang biglang paglitaw ni Kapitan Berto mula sa aking likuran. Naramdaman ko ang pagtama ng sibat sa aking balikat. Nagkataon na sando ang damit na pananggalan ko, kaya bumaon ang talim ng sibat nito.
Nang makita ito ni Efren, dali-dali siyang pumasok sa loob ng bahay niya. Kumuha siya ng itak at walang pagdadalawang isip na inatake niya ng taga ang nakatalikod na si Kapitan Berto. Kaya nabawi nito ang sibat sa aking balikat. Nang humarap ako kay Kapitan Berto, naghilom din agad ang sugat sa aking balikat. Akmang gaganti sana ito kay Efren, ngunit mabilis akong umatake sa kanya ng taga. Agad niyang naiwasan ang talim ng itak ko at gumanti sa akin ng sipa. Akala ko makikipagsabayan siya sa akin, ngunit nagulat ako nang bigla siyang kumaripas ng takbo kasama ang mga alagad niya. Nilapitan ko naman si Efren. Efren, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Grabe, buntik na ako ron ah. Ano ba nangyari? Bakit gusto nila akong patayin? Bakit ako ang puntirya nila? Lahat naman napapalapit kay Lolo Etok, pinapatay niya, Efren. Magugulat ka. Siya si Kapitan Berto. Niloloko niya ang mga tao. Hindi tunay na serbisyo sa barangay ang ginagawa niya. Nagkapitan siya upang malaya siya makapambiktima ng mga tao. At siya rin ang pumatay sa nanay ko. Ano? Diyos ko, totoo ba yan? Oo, nakita mismo ng dalawang mga mata ko ang pagpapalit niya ng anyo kanina. Ang kailangan ko lang ay mahanap ang kanilang kuta. Alam ko kung nasan yun. Teka, paano mo nalaman kung nasan ang kuta ng mga aswang na ayogok? Minsan ko nang nakita sila na nanggaling sa dating koprahan ng tatay ko. Baka sila nga rin ang pumatay sa tatay ko eh, na dating tindero ni Tatang Etok. Kung ganun, samahan mo ko, Efren. Panahon na para sunugin silang lahat. Wala akong kaalam-alam noon na nabihag na pala ni Kapitan Berto ang aking tatay at Lolo Etok. Sila pala ang pinuntirya ni Kapitan Berto. Kaya naman, gulat na gulat ako nang dumating kami sa kuta ng mga aswang. Naabutan ko pang pinahihirapan sina tatay at Lolo Etok ng mga tauhan ni Kapitan Berto habang nakagapos ang mga ito. Sa pagkakataong yon ay bumalik na sa dating anyo bilang tao si Kapitan Berto. Bakit mo kami dinala rito? Dahil bala kong ipadala sa magaling mong tagapagmana ang ulo ninyo dalawa. Talagang hindi niyo ako tinitigilang mag-ama. Hanggat hindi mo pinagbabayaran ang ginawa mo kay Marlene, hindi talaga kami titigil. Alam na rin ng anak ko ang ginawa mo sa nanay niya. Kahit malaman pa niya, wala na siyang magagawa kapag pinatay ko na rin kayo. Si Marlene ang may kasalanan kung bakit ko siya pinatay. Hayop ka. Anong kasalanan ng asawa ko sa'yo? Nahuli ko siya na hindi pala tumalab sa kanyang gayumang ginawa ko. Nagpanggap siya na mahal niya ako. Yun naman pala, sumama siya sa akin para tugisin ang lahi ko. Kaya naman, pinaglaruan namin siya. Sinikap ko na hindi siya mabubuhay sa ginawa ko. Hayop ka. Hayop ka, Berto. Pagbabayaran mong ginawa mo sa kanya. Kapag nakawala ko rito, dudurugin ko talaga ang katawan mo. Hindi ka na makakawala dyan, Cardo. Alam mo ba, bago siya mamatay, pangalan ninyo ng anak mo ang isinisigaw niya. At saya nga eh, pinapanood ko ang mukha niya habang inuubos ko dugo niya. Halos manginig ang buong katawan ko nang marinig ko ang mga sinabi ni Kapitan Berto. Akmang lalabas ako mula sa pinagtataguan ko. Ngunit pinigilan ako ni Efren. Wag! Mapapahamak ang mag-ama kapag nagpakita ka agad sa kanila. Gagamitin nila ang mga tulaban sa'yo. Hayop ang Kapitang Bertong yan. Malamang na siya rin ang pumatay sa tatay ko. Kaya nga hindi na ako makakapayag na mapatay pa niyan 2 taong mahalaga sa buhay ko. Akmang tatayo sana ako para magpakita sa kanila nang dumagsa ang mga aswang na ayogok. Nanlaki ang mga mata ko nang makilala ko ang 2 sa kanila. Naroon sina Alex at Mang Pedring. Traidor ka.
Traidor ka, Pedring! Huwag kang magalit sa kaibigan mo. Inutusan ko siya para bantayan kayo mag-ama. Para alam ko ang magiging galaw ninyo. Kaya nalaman ko agad na nandito ka sa baryo natin. Dahil sa labis kong galit, lumitaw na ako sa pinagtataguan ko. Habang si Efren naman, dala ang itak niya, ay umikot siya sa kabilang pintuan. Hayop ka! Wala ka nang kawala sa akin ngayon, Kapitan Berto! Pinatay mo nanay ko, demonyo ka! Pambihira! Hanggang dito! Sinundan mo pa rin ako! Oo naman! Mabuti na lang at may nakakaalam sa kinaroroonan ng kuta mo. Pagsisisihan mo ang ginawa mo kay nanay. Hindi kita mapapatawad, demonyo ka! Mga alagad ko! Ano pang tinatayo-tayo niyo dyan? Atakihin siya! Si Alex ang unang umatake sa akin dahil hanggang ngayon, iniisip pa rin ito na talagang mahina ako at talo niya ako. Sinibat niya ang tiyan ko, ngunit hindi ito tumalab. Gumanti ako ng taga sa kanya na tumama sa kanyang leeg, kasunod ng pagliyab ng kanyang katawan. Nang makita ni Mang Pedring ang ginawa ko sa anak niya, binalak niyang gantihan si tatay sa pamamagitan ng kagat. Ngunit nakawala na ito sa pagkakagapos sa tulong ni Efren. Kaya naman, silang dalawa ang nagpambuno. Sina Efren at Lolo Itok naman ay humarap na sa mga alagad ni Kapitan Berto. Samantalang ako ay nag-focus kay Kapitan Berto. Bigla kong naramdaman ang pag-iinit ng aking singsing. Nang iangat ko ito sa lupa, ay nagulat ako nang lumitaw mula sa palad ko ang bolang apoy. Apo ko! Gamitin mo ang bolang apoy para patayin ang pinuno ng mga aswang! Bumakas ang takot sa anyo ni Kapitan Berto nang ibato ko sa kanya ang bolang apoy, pero nakailag siya. Kaya't tinamaan ang bahay na nasa likuran niya. Nasunog ang kubo, kaya't mas lalong nagkagulo ang mga aswang. Dahil dito, nagpalit na ng anyo si Kapitan Berto bilang aswang na ayogok. Mas nagulat ako nang tumubo ang kanyang mga pakpak sa kanyang likod. Apo ko! Mag-iingat ka sa kanya! Siya pala ang supremo ng mga aswang na ayogok! Siyang nagtataglay ng mutya ng tubig! Talunin mo siya, Rodel! Walang makakatalo sa akin! Walang magagawa ang kapangyarihan mo laban sa kapangyarihan ko! Nagkakamali ka, hayop ka! Dahil kahit gaano ka pakalakas, magbabayad at magbabayad ka sa akin! Simulan na natin ang laban! Inubos ko ang lahat ng konsentrasyon ko sa pagpapalitaw ko ng apoy sa palad ko. Bawat hagis ko ng bolang apoy sa ere ay nakakaiwas naman si Kapitan Berto. Ngunit ang tinatamaan naman ay ang mga alagad niya na kagad na nasusunog ang katawan. Nang siya naman ang maglikha ng bolang tubig upang patamaan ako, nakaiwas ako at ang alagad niya ang tinamaan. Natunaw ito na parang yelo, kaya nang makahanap ako ng pagkakataon para umatake sa kanya, ibinato ko sa kanya ang bolang apoy na tumama sa kanyang balikat. Bumagsak ito sa lupa. Magkasabay naming nilapitan ni tatay ang katawan ng aswang na ayogok na si Kapitan Berto. Agad na itinarak ni tatay ang nakuha niyang sibat sa leeg ng Supremo. Ako naman, ubod lakas kong ibinaon ang itak ko sa kanyang dibdib. Nagkikikisay ang kanyang katawan habang sumisipol. Yun ang hudyat ng paghingi niya ng tulong sa kanyang mga alagad. Ngunit maging ang mga ito ay hindi rin nakaporma sa galit na sina Efren at Lolo Itok. Sinubukan ni Kapitan Berto na magbuo ng bolang tubig para atakihin ako. Ngunit pinutol ni tatay ang kanyang kamay. Kaya ang bolang tubig nito ay tumama sa sarili niyang katawan. Unti-unti siyang naagnas, kasabay ng pagliyab ng kanyang sugat mula sa aking itak. Tuluyan siyang naging abo at naglaho sa aming paningin. Sina Efren at Lolo Itok naman ay nagtagumpay rin laban sa mga alagad ni Kapitan Berto. Dito ko na tuluyang sinunog ang kuta ng mga aswang na ayogok gamit ang aking kapangyarihang mutya ng apoy. Anak, nagtagumpay ka, anak.
Ipinagmamalaki kita. Salamat po, Tay. Pero ayos lang po ba kayo? Teka, may sugat po kayo sa dibdib ah. Huwag mong pansinin ito. Baliwala ito, anak. Kumpara sa naging paghihirap mo sa piling ko. Rodel, anak. Mapatawad mo na sana ako. Kalimutan niyo na po yun, Tay. Ang mahalaga ay natauhan na po tayo sa mga nangyari. Pasensya na rin po sa ilang araw na pagtitiis ko na hindi kayo kausapin. Naiintindihan kita, anak. Rodel, habang buhay kong tatalawing utang na loob to sa'yo. Binigyan mo ng katarungan ang pagkamatay ng aking ama. Wala yun. Ang mahalaga ngayon, nagbago ka na. Salamat naman sa Diyos. Tapos na ang kasamaan ng mga aswang na ayogok sa baryong ito. Pagkatapos naming masigurado na naubos na namin ng mga aswang, nilisan namin ang lugar na yon. Muli naming ipinagpatuloy ang paglalako ng balut sa buong baryo. Hindi na para maghanap ng kuta ng mga aswang, kundi para maghanap buhay. Para sa kinabukasan. Ang buhay ay parang balot. Balot ng hiwaga at katatakutan na tila imposibleng mangyari. Kagaya na lamang sa nangyari sa kwentong inyong narinig. Isang patunay na kailanman ang kasamaan ay hindi mananalo laban sa puwersa ng kabutihan. Ang karahasan ay maaaring iwasan. Hindi dapat ginagamit ang kakayahan sa pang-aapi sa kapwa. Sa halip ay ginagamit ito upang ipagtanggol ang mga taong inaapi. Kailanman, ang kasalanan ay palaging merong kabayaran. Kung minsan, parang apoy ito. Tinutupok nito ang kasamaan mo hanggang sa tuluyang kang maglaho. Sa paglipas ng panahon ay magiging isang kwento ka na lang. Kaya gumawa ka ng mabuti upang hindi ka nila maalala na ikaw ay masama. Bagkus, maaalala ka ng mga taong nakakakilala sa iyo dahil mabuti kang tao. Yun naman talaga ang daan upang tayo ay mahalin ng ating kapwa at higit sa lahat ng Diyos. Huwag nating hayaan na dumating ang araw na maging siya ay hindi na tayo tanggapin at iba na ang kumalinga sa atin. Dahil ang kabutihan ang siyang malakas na kapangyarihan laban sa kasamaang dala ng kampon ng mga kadiliman. Hanggang dito na lamang po ang ating kwento, mga idol. Sana po ay may natutunan po kayo na magandang aral. Muli, ako po ang inyong Kuya Blair na mag-iiwan sa inyo ng isang kataga. Ang taong malupit, sa duloy may kapalit, pagdurusang masakit, na sa kanya rin ay sasapit. Maraming salamat po. Hanggang sa muli po nating pagkikita, pagpalain po kayong lahat ng ating Diyos na may kapal.